Ating pong talakayin ngayon ang katanungan po ng nanonood sa atin sa Facebook. Ang tanong po niya magagamot po ba yung LPR kahit na 3 years na po, mahigit ng 3 years? Salamat po. Ating pag-usapan kung ano yung LPR, maaring meron din kayong ganitong problema. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo po yung bell para updated kayo sa aking mga health topics. Ganon din sa aking Facebook page. I-click lang nyo yung follow, like, and share. Ngayon po, inuulit ko, ang tanong niya, nagagamot ba yung LPR? Ano ibig sabihin ng LPR? Ito po yung laryngeal reflux. Laryngeal reflux, LPR. Kahit na 3 taon ito, posible pa itong magamot. Maraming mga pasyente ang napapabuti ang mga sintomas sa pamamagitan ng tamang gamot at pagbabago ng lifestyle. Ang LPR ito po ay matagalang pamamahala. Kaya kailangan ito ay merong medication na ibibigay ang doktor sa iyo. Pero tandaan mo, ang LPR, laryngopharyngeal reflux, ay isang matagalang kondisyon para sa maraming tao. Ito minsan hindi nagagamot, pero yung iba nawawala ng tuluyan. Ito po kasing LPR na to, napipinsala yung lalamunan at vocal cord. Kasi yung acid mula sa tiyan mo, umaakyat sa lalamunan mo. Kaya, ang dapat po, depende kasi sa tugon ng katawan mo, kung ano reaction niya sa gamot na ibibigay ng doktor mo sa iyo. Pero ang pangunahing susi, yung tamang diagnosis at pamamahala sa pangangalaga ng isang espesyalista. Pwede kayong pumunta sa gastroenterologist, espesyalista yan sa sistema ng panunaw, o isang ENT. Ito yung espesyalista sa tenga, sa ilong at lalamunan, na may karanasan sa LPR, laryngopharyngeal reflux. Ang pagbabago po ng pamumuhay o lifestyle ay makakatulong ito. Unang-una, iwasan mo yung mga pagkain at inumin nagpapalala ng reflux tulad ng maasim, mamantikay pagkain, pag-inom ng kape, pag-inom ng soft drinks, pag-inom ng alak at maanghang na pagkain, at iwasan mo rin yung paninigarilyo. Pag kumain ka, konti-konti lang, pero pwedeng madalas. Hindi ka hihiga agad pagkatapos kumain, at kailangan po nito, huwag kang late kumain sa gabi. Maring pinaka-last meal mo, 6:00 ng gabi. At kung matutulog ka, itaas mo yung ulo mo sa kama. Meron po tinatawag na yung una na special na unan. Wedge pillow ang tawag doon. Pag elevated po siya, parang pag ganun siya, elevated siya, parang nakataas yung ulo mo, tapos nakababa yung sikmura mo ganon, para mapigilan yung acid sa tiyan na umakyat sa lalamunan mo. Paalala po muna sa vitamin C. Ang vitamin C po, immune system booster yan. Pinalalakas yung ating immune system, protektado tayo sa infeksyon. Ito isang antioxidant, para sa gadon ay maiwasan natin ang mga free radical. Ito po kasing vitamin C ay tumutulong para gumaling ang sugat. Kasi tumutulong ang vitamin C sa pagbuo ng collagen. Ito isang uri ng protein na nagre-repair ng balat.
para mapagaling agad ang sugat. Ang tawag doon, collagen. At tumutulong ang vitamin C sa pag-absorb ng iron. At ito po ay tumutulong para huwag kang maging anemic. At gumaganda ang flow ng dugo mo pag nagtitake ka ng vitamin C. At isa pa, napapababa yung panganib sa katarata. At kasama po ng vitamin C, isamahan ng Super B complex. Pareho silang water-soluble vitamins. Ibig sabihin, effective sila pag walang laman ng tiyan. Yung tubig lang, walang laman ng tiyan, iinom ka lang ng tubig, sabayan mo ng inumin yung vitamin C at Super B complex. Kasi ang Super B complex, meron siyang 8 B vitamins. Mahalaga ito para sa energy production. Mahalaga ito para labanan ng pagkapagod. At mahalaga din ito sa memory, pag-focus, no, at saka yung mood mo. At nakakatulong po ito para gumanda yung balat, yung buhok mo, yung kuko mo. At nare-regulate po yung maganda po ito para maiwasan ang panganib sa sakit sa puso, sa mental health, napapababa yung panganib sa depression at anxiety. Kung buntis ka, dahil meron siyang vitamin B9 folate, ay mahalaga ito sa pag-develop ng malusog na nervous system ng baby. Kaya po yung vitamin C at Super B complex, magandang papel ito sa pananatili na yung kalusugan, sa immune system, sa iyong utak. Ito'y mahalagang vitamina para sa ating kalusugan. At available po ito sa amin kung nais yung magpa-deliver. Pwede natin pa-deliver ito sa rider, no? Ang shipping fee, kailan po ang magbabayad. Alam mo, kung meron kang yung acid sa tiyan mo, umaakyat sa lalamunan mo, nagiging sanhi ito ng pangate, minsan namamaos ka, kailangan po nito, magbawas ka ng timbang. Kasi ang taba dito sa bahagi ng tiyan, yung visceral fat, magpapalala ito ng iyong LPR. Kasi tumataas ang presyon ng tiyan. Ang labis na taba sa tiyan, nagdudulot ng pressure sa loob ng yung abdominal cavity, yung puwang sa tiyan. Ang pressure na yan, pwedeng tumulak paitaas ang yung asido sa tiyan at bumabalik pataas, papunta sa tubo, yung esophagus, nakaugnay sa bibig, sa tiyan, patungo sa lalamunan, yung larynx at pharynx. Siyang pangunahing problema sa LPR. Parang pinipigam, para ba yung toothpaste, piniga mo, pag piniga mo yung toothpaste, lalabas yung laman niya, di ba? Parang gano'n ang LPR. Pagka meron kang extra taba sa tiyan, ay napipiga, umaakyat po yung acid mula sa tiyan, umaakyat yan sa lalamunan. At saka isa pa, maaring humina yung gate. Merong gate, ang tawag doon, LES, lower esophageal sphincter. Ito yung isang kalamnan sa dulo ng esophagus na nagsisilbing gate. Pinipigilan niya yung asido sa tiyan na bumalik kay itaas. Pag mataba ka, ay nangyayari, humihina yung LES, no, yung gate na yon. Kaya hindi ito sumasara ng mahigpit, kaya madaling umakyat yung asido. Tsaka pag mataba ka, at saka pag kumain ka ng marami, tumataas ang daming laman ng tiyan, ang taong sobrang timbang ay maaaring mas malaking kumain at nagre-resulta ng marami laman sa tiyan. Excuse me. Ang mas maraming laman sa tiyan, nangangahulugang mas maraming posibilidad ang asido ay umakyat, lalo na kapag meron ng tumaas na pressure sa tiyan mo. Ay isang dahilan din po ng pag-akyat ng asido sa lalamunan mo, hormonal factor. Kasi pag sobrang taba sa katawan, nagiging imbalance sa hormone. Pagka nagkakaroon ka ng hormonal imbalance, apektado yung pantunaw mo at saka yung function ng gate na yon, yung lower esophageal sphincter.
Kaya pag sumasakit yung sikmura mo, pwede mong haplasan ng crystal oil. Nagpapaginhawa ito ng sakit ng tiyan, mga pananakit ng kalamnan. Nakakatulong ito pagpaginhawa ng sakit ng tuhod, yung mga rayuma, pananakit ng kasukasuan, sakit ng ulo, mga nahihilo ka, tapos nagpapabuti ito ng tulog. Ang crystal oil kasi, yung amoy niya, nakaka-relax, nagpapabuti ng kalidad ng tulog. Ang crystal oil po ay nakakatulong pang alis ng bara ng ilong. Nakakahinga ka. At saka sa tiyan mo naman, nagpapaginhawa, mawala yung pananakit ng tiyan, yung kabag, nakakatulong sa pagkontrol ng naduduwal ka o nagsusuka ka. Pangontra din yan sa lamok. Kasi hindi gusto ng lamok yung amoy niyan, tinataboy niya. Kaya maganda po, bili kayo nito. Available to sa Patnubay. Ang activated charcoal naman, maganda to sa mga taong merong sinisikmura, hyperacidity, tapos kapag kayo po ay nagsusuka, tapos dinidighay, kinakabag, tapos sumisipsip kasi ng gas at toxin sa bituka yung activated charcoal Meron siyang antibacterial property. Pagka na-food poison ka, at na-overdose ka sa gamot, sumobra ka sa pag-inom ng alak para maiwasan ng hangover, pangontrol din ito sa pagtatae, diarrhea, pampabango din ng hininga, kasi sumisip-sip nga ito ng bacteria toxin sa bibig. Nakakatulong para mapabango yung hininga mo. Available po yan sa Patnubay, no? Ang ito pong sinasabi kong pintuan, gate, no? Pagitan ng tiyan at ng esophagus, ay ito po dito sa bahaging ibaba ng esophagus na yan, ang tungkulin nga niyan, pigilan yung asido dun sa tiyan para hindi bumalik pataas sa esophagus. Kaya dahil nga po dun sa lumuwag yung gate, kaya umaakyat yan, no? Kapag ang LES ay mahina, hindi sumasara ng maayos, babalik pataas, no? Yung acid, magdudulot ng iritasyon sa sikmura, sa lalamunan. Yan po yung LPR. Pagka namagayan, no, yung lalamunan mo, makaka-apekto din yan sa sa boses mo. Makaka-apekto yan lalo na kung ginagamit mo laging boses mo, kung singer ka, kung like nagsasalita, ganon, di ba? Kaya ngayon, paano mo lalabanan yan? Paano mo masusolusyonan ang LPR, no? Paano mo ito, sabi mo nga, tanong mo nga, mapapagaling ba ito kahit na 3 years na? Sabi ko po kanina na mag-iwas ka sa yung bawal na pagkain, matataba, masisebo, maanghang, at saka ito po mga paninigarilyo, tsaka iwasan mo rin yung stress kasi yung sobrang pagkabalisa, apektado yan. Humihina yung gate, bumubuka, kaya umakyat yung acid sa lalamunan mo. Merong gamot na pwedeng ireseta ng doktor tulad ng proton pump inhibitors. Ito'y karaniwang ginagamit sa GERD, maaring din ito sa LPR. Yung H2 receptor blockers, mababawasan ang production ng acid. Itong mga antacid, magbibigay ito ng pansamantalang ginhawa, maring makakatulong sa mabilis na paggalaw ng pagkain sa tiyan. Kung meron kang LPR, nire-recommenda ko na pumunta ka sa doktor para yung tulad ng sabi ko, kumonsulta ka sa gastroenterologist or espesyalista sa yung ENT sa lalamunan, di ba? Ma-diagnose ka para tapos sundin mong mahigpit yung recommendation ng doktor mo. Maging matyaga ka at maaring nangangailangan ka ng patuloy na pagsisikap na gumaling ka. Una, pwede kang uminom ng tubig. Napapagaan ang pakiramdam mo kung ikaw ay iinom ng tubig kung meron kang LPR. Kasi ang tubig ay maaring makatulong sa pantunaw o
dilute ng anumang asido sa tiyan, maaring umakyat sa iyong lalamunan, sa larynx at pharynx. Kasi ito kasing acid nagdudulot ng iritasyon. Para mahugasan ng lalamunan mo, uminom ka ng makakatulong po yung maligamgam na tubig para yung nakakairitang acid na dumidikit sa lalamunan mo dahil sa reflux ay mawala. Mapanatilihin mo yung hydration. Ang sapat na pag-inom ng tubig ay mahalaga para sa ganon maiwasan mo yung irritation. Ito po yung maligamgam na tubig, magbigay na pansamantalang pagpapagaang ng pakiramdam mo, maalis yung paninikip or hapdi ng lalamunan mo, dulot ng LPR. Mahalagang tandaan na ang pag-inom po ng tubig ay nakakatulong pero importante po, mahalaga yung pagsunod sa nireseta ng doktor sa iyo. Hindi ito laging kailangan lagi kang alert, no? Yung lagi kang umiinom ng tubig, no? Maaring plus yung gamot na binibigay sa iyo ng doktor. Ang timing po ng pag-inom ng tubig, ito'y maganda yung pagitan ng pagkain kaysa habang kumakain dahil sobrang likido, habang kumakain, maaaring mapuno ang tiyan mo. Yan, konti-konti lang. Nainom ka lang konti-konti, parang naitulak lang yung food mo sa tiyan mo, no? At saka po yung pangalawa, yung walking exercise. Nakakatulong din yan sa LPR. Ang regular na walking exercise ay napapabuti ng iyong digestive system. Matutunawan ka kagad. Para yung pagkain mo, hindi mag-i-stay ng matagal sa tiyan mo. Matutunawan ka kagad. Mababawasan yung oras ng pananatili ng pagkain sa tiyan mo at pagkakaroon ng reflux. At saka isa pa, pagka nag-walking exercise ka, nakakapayat, di ba? Kasi nasabi ko yung obesity, yung sobrang timbang, ang paglalakad ay isang paraan para masunog yung calories at makatulong sa pagbaba ng timbang. Ang pagbabawas ng timbang, lalo na yung taba sa tiyan, ay nababawasan ng pressure sa tiyan at isang pangunahing sanhi ito ng reflux. Nagpaparelax ng kalamnan ng paglalakad, maring makatulong ang pampalakas ng kalamnan ng iyong katawan, kabilang ang kalamnan sa iyong diaphragm. Ang diaphragm may papel sa pagsuporta ng lower esophageal sphincter kasi ang kalamnan na pumipigil sa pagyak ng asido sa tiyan, yung LES. Kaya para pagka ikaw ay naglalakad, merong positive effect ito, nababawasan din yung stress kasi yung pagkabalisa, nagpapalala ng simptoma ng LPR. Ang paglalakad ay nakakalis ng depression. Ito po ay nagpapagaan ng simptoma ng reflux. At saka, kailangan po nito yung good posture, maganda ito, para mabawasan ang pressure sa tiyan. Hindi lahat po ng uri ng exercise ay maganda. Kung hindi, kailangan mababang low impact exercise tulad ng walking exercise. Huwag kang mag-exercise ng pagbubuhat ng mabigat, no? Kailangan po nyo timing sa exercise, iwasan yung exercise kagad pagkatapos kumain. Maghintay ka lang ng 2 to 3 hours pagkatapos kumain, tapos mag-exercise ka na para maiwasan yung pag-akyat ng asido. Ang epekto po ng exercise ay iba-iba sa tao. Kaya makinig, ang kailangan po nito, no, ay huwag mawala ng pag-asa. Matuto kang mabuhay ng tama, tapos mahalaga po na magkaroon ka ng tamang diagnosis, sundin ang payo ng doktor mo. Yan po ang maganda sa, alam mo yung paglalagay din ng hot compress sa tiyan, nakaka-relax din yan sa reflux mo. Yung po kasing mga doktor, ang mga gamot na binibigay nila, yung mga yung pantoprazole, ganon, yung mga sample na yon, para sa ganon, malabanan yung sakit. Tsaka iwasan nyo po yung pag-inom ng kape, pag-inom ng alak. Kailangan po nito, iwasan natin yung kumain ka ng
gabi na, yung patulog ka na ba, iwasan mo yon. Mas maganda, last meal mo yung 6 o'clock. Kailangan din magpa-check up ka sa tamang doktor. Merong personalized na plano batay sa iyong kalagayan. Isa rin paalala po yung omega-3 fatty acid natin. Ito po'y maganda sa inflammation. Maganda ito sa mga taong mataas ang presyon ng dugo, malapot ang dugo, at ito po'y meron siya anti-inflammatory properties, makakatulong sa pagbabawas ng pamamaga, ng daloyan ng dugo, at ng lalamunan mo. Pampababa din ito ng presyon ng dugo, at napapabuti po yung daluyan ng dugo mo. At maganda rin po ito para hindi magkaroon po ng heart attack or stroke. Ipaalam nyo po sa akin ang pangalan nyo, yung address nyo, CP number nyo, kung gusto yung pa-deliver ng mga health products natin. Meron po mga rider na pupunta sa inyo, i-deliver sa bahay nyo. Cash on deliver po yan. I-charge po sa inyo ang yung inyo pong i-charge sa inyo po yung shipping fee. Dadako po tayo sa ating food for thoughts ay ito pong Philippians chapter 4 verse 4. Ang sabi, rejoice in the Lord always. Ang sabi, ang ating kagalakan ay nakasentro sa Panginoon, ang ating relasyon sa Kanya, ang Kanyang katangian, ang Kanyang pangako, ang Kanyang presensya sa ating buhay ay tunay na pinagmimula ng ating kagalakan. Kaya paulit-ulit sinasabi niya, bagala kayo. Matibay ang kahalaga ng utos na to, pinapakita sa atin na ang Diyos nagnanais siya maging masaya tayo. Huwag tayo nadidepress. Ang Panginoon hindi lamang isang, ito po magkaroon tayo ng lakas ng loob sa harap ng pagsubok, sa hirap ng buhay. Kaya po ang Philippians chapter 4 verse 4, ito po yung kagalakan, nag-uugat ito sa ating pagtitiwala at pananampalataya sa ating Diyos. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.